Hindi pa man tapos ang Pasko, marami nang maagang namimili ng paputok sa Bocaue, Bulacan para sa bagong taon. Pero doble presyo na ang sumalubong sa kanila. Nakatutok si Jonathan Andalay. Jonathan? Mel, sa mga oras na ito, kung makikita mo sa likod ko, konti na lang yung mga namimili ng paputok dito sa pwesto namin sa may Bocaue, Bulacan. Pero kaninang hapon, sabi ng mga vendor, naramdaman na nila yung unti-unting pagdami ng kanilang benta. Tumakas lang daw sa mga inaanak ang mga ninong na ito mula Pampanga. Kaya raw may pambili sila kanina ng paputok sa Bocaue, Bulacan. Yung mga natipid po namin sa tinakasan kanina. Tumakas kami kanina eh. Sa mga inana. Si Emily naman, tumataas daw ang presyon habang bumibili ng paputok. High blood na po kasi medyo ayaw kami patawarin ni madam. Ay, magkano ba tinatawad mo, ma'am? Mga kalahati. Ay, ano naman pala? Kahon-kahon na ang mga binibiling paputok kanina sa fireworks capital of the Philippines. Senyales na dumarami na ang mga namimili kahit pa dumoble na ang presyo ng ilang paputok gaya ng Lucy's, Sawa at Quitis. Nagugulat sila. Napakamahal daw ngayon ng paputok. Day by day, tumataas po yung presyo po niya. Opo, kasi nauubos po yung mga products po. Dati kahit maka 5,000 ka, 2 sako na yun ngayon. Ito na lang, kakaunti na lang. Nasa 10K na rin. Pwede pa rin tumaas, sir. Mababa na yung supply natin, sir. Naubos na yung mga nakuha ng nakaraang. Sabi ng mga nagtitinda, nakaapekto raw ang sunod-sunod na bagyo ngayong taon kaya hindi nakagawa ng maraming paputok ang mga manufacturer. Tumaas rin daw ang presyo ng chemical na gamit nila. Dati kasi last year's kaya pa nila mag-produce until kahit ngayong December, continuous yung production. Pero ngayon kasi kahit umorder kami sa kanila, sila na yung talagang no stock na. Kinakalampag naman ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association Incorporated ang gobyerno para masawat ang mga hindi lisensyadong nagtitinda ng paputok na malaking banta raw sa kanilang industriya. Yung Divisoria area, I don't know if they have licenses to sell. So, yun, apektado rin po kami doon. Kasi imbes na pupunta dito sa mga legit na may physical stores, some would go there, wala naman pong mga lisensya. Sana po totoong higpitan sa lahat ng mga tindahan. Sa San Rafael, Bulacan, may nakadisplay na paputok na Goodbye Flood Control. Pero hindi naman daw ito tunay na paputok at wala naman daw itong laman na pulbura. Babala lang daw ito sa mga tao laban sa pagbili ng ipinagbabawal na paputok. Bawal din ang mga paputok na Watusi, Pop-Pop, Plapla, Piccolo, 5-star at ang bago ngayong Dart Bomb na kapag bumagsak, sumasabog agad. Pero kanina, may nakita pa rin kami niyang nagtitinda online kahit na bawal. Ang pagbebenta po online ay mahigpit pong ipinagbabawal. Ang magiging penalty po nito ay nasa 30,000 na multa hanggang 1 taong pagkakakulong po. Sa Muntinlupa, arestado ang 23 anyos na lalaki na nahuling nagbebenta ng paputok na tinatayang aabot sa 5,000 piso. Bawal kasi sa Muntinlupa ang pagbebenta at paggamit ng anumang paputok alinsunod sa kanilang ordinansa. Mel, 24/7 ang bukas ng ilang tindahan dito ng paputok at ang abiso nila sa mga mimimili habang papalapit ang bagong taon, asahan na daw pong tataas yung presyo ng mga paputok. Yan muna ang latest mula rito sa Bocaue, Bulacan. Merry Christmas, Tita Mel. Merry Christmas at maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal.